Kwentong Bayan. Babaylan na kayang umubos ng isang angkan na aswang. Ito ang lakas ni Tatang Kemoy. Available na ang bagong merch. Makikita sa screen. Gabay Hoodie. Ginagamit ang simbolo na nasa hoodie bilang gabay ng unang panahon sa lahat ng aspeto sa buhay. Gabay sa proteksyon, gabay sa direksyon, gabay sa desisyon, gabay sa pagkontrol sa sarili, gabay sa kalusugan, at gabay sa pag-ibig. Kung nangangailangan ka ng gabay sa buhay, makakatulong sa iyo ang hoodie na ito. Kung sakaling interesado kayong umorder, nariyan ang link ng ating Shopee sa comment section. Salamat. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Kemoy. Taong 1988. Samar. Mapatay mo man ako, tanda. May babalik dito at uubusin ang buong angkan mo. Tandaan mo yan. Aray, tama na. Hindi ko na kaya. Wika ng pasyenteng si Bebot. Talagang hindi mo yan kakayanin. Walang espasyo sa mundo ang mga katulad mo. Ako na mismo ang maghahatid sa iyo kung saan ka nararapat. Doon ka sa impyerno. Hindi laruan ang katawan ng tao at lalong hindi para sa inyong mga anak ng dyablo. Sino ka? Bakit mo pinahihirapan ang taong ito? Wika ni Tatang Kemoy. Kilala mo ba ang sumapi sa kanya, tata? Matutukoy mo ba kung sino ang nagbigay sa amin ng sumpa? Hindi niya pinapatahimik ang pamilya ko. Ilan sa mga kamag-anak ko ang namatay. Siguradong siya lang din ang may gawa nun. Patayin niyo na po siya, Tatang Kemoy. Wika ng asawa ni Bebot, si Aling Bebang. Wala kayong mapapala sa akin. Hanggat hindi nyo ibinibigay ang lupa. Huwag ka nang madaldal, dyablo. Bakit kasi? Ngayon nyo lang to inilapit sa akin eh. Oo, posibleng siya din ang dahilan kung bakit nagkakasakit ang mga anak mo, Bebang. Malas niya at dito nyo dinala si Bebot. Isa itong aswang na may kaalaman din sa pangkukulam. Kung ano man ang rason ng ginagawa niya, hindi tama na mandamay ng iba. At sigurado ako, maghahasik pa ito ng lagim kung hindi ko papatayin. Wika ni Tatang Kemoy. Nakatitig lang ng masama si Bebot sa matanda. Nanlilisik ang mga mata nito at may itim na likido na lumalabas sa bibig. Itinali nila si Bebot sa haligi ng bahay upang hindi makapaminsala dahil tila nababaliw na ito at nananakit. Habang nakatali, nagsagawa ng mga orasyon ng matanda upang ipako pa ito. Halos tumirik na ang mga mata at hindi na nakapagsalita si Bebot. Hindi na din pa pinatagal ni Tatang Kemoy ang paghihirap ng demonyo. Itinutok niya ang hinlalaki sa leeg ng biktima. Nagbitaw ng orasyon at nilaslas ang leeg. Ilang sandali pa bigla na lang nawalan ng malay si Bebot. Doon na sigurado ni Tatang Kemoy na patay na ang mangkukulam. Ayon sa pagpapaliwanag ni Bebang, nakasisiguro siya na sa alita ng sakahan ang dahilan kung bakit nangyari ang sumpa sa pamilya. Napailing na lamang si Tatang Kemoy dahil alam niya na may balik ang lahat ng ginawang pagtulong sa pamilya. Kaya pinayuhan niya itong lumikas muna at magpakalayo-layo hanggat hindi nasisiguro ng matanda na ligtas ang mga ito. Malakas ang aswang na mangkukulam at ayon pa kay Tatang Kemoy, mapanganib kung susugod sila at pwersahang gagawa ng dahas.
Maghanap na muna kayo ng malilikasan pansamantala. Sa ngayon, hintayin natin kung anong gagawing hakbang ng mga demonyo. Ang tanging maibibigay ko lang sa inyo ay proteksyon para sa mga sumpang sinasaboy nila. Pero ang kinakabahala ko, baka bigla na lang kayong sugurin. Maghanap na muna kayo ng kamag-anak na pwedeng tuluyan, kahit malayo dito. May limitasyon ang galaw ng mga Diablo dahil maraming kabayan. Hindi sila basta manggugulo dahil malalantad ang kademonyohan nila kung sakali. Bueno, ngayon pa lang kumilos na kayo. Huwag na kayo maghintay ng dilim. Wika ni Tatang Kemoy. Tatang, paano po tayo? Mag-iigante. Sigurado ko madadamay tayo kapag nagkataon. Natatakot po ako. Lilikas din po ba tayo? Tanong ni Dino, apo ni Tatang Kemoy. Kasama mo ko bakit ka natatakot? Saka, alam kong hindi nila ako kilala, apo. Maliban na lang kung susuyurin nila ang lugar at iisa-isahin ang mga albularyo dito. Pero ang pamilya ni Bebang ang talagang delikado. Alam mo naman siguro kung bakit hindi ako masyadong dumadayo sa mga nagpapagamot, hindi ba? Dahil marami na sa lugar natin ang nagpapanggap lang na albularyo. Pero iilan lang talaga ang may kakayahan sa ganitong larangan. May bako, Bebang. Sino ang nag-abiso sa inyo na magpagamot sa akin? May masama kong reputasyon sa mga tao Minsan na akong nasira dahil sa isang insidente. Marami ang nainggit at kung ano-ano ang kinakalat tungkol sa akin. Pero kahit ganon, bukas naman ang tahanan ko kung sakaling may manghingi ng tulog. Wala naman akong hinihinging kapalit Wika ni Tatang Kemoy. Diyan po ako bilib sa inyo, Tatang. Oo nga po, no? Dapat po mas katakutan yung mga taong puno ng inggit Maraming sinasabi makasira lang ng ibang tao. Pero Aling Bebang, kung hindi niyo po na itatanong, magaling talaga tong lolo ko at sana pagkatapos, tulungan niyo din si Tatang na hindi man sa material na bagay, kung hindi kahit sa simpleng pagbabahagi lang sa iba patungkol sa kakayahan niya. Makakatulong po yun para maibalik ang tiwala ng mga tao kay Tatang. Wika ni Dino. Napatango naman si Bebang habang nakangiti at nagpapasalamat. Ilang sandali pa naging normal na ang kilos ni Bebot. Nagising na ito at nagtataka kung bakit siya nakagapos. Kinalas ni Tatang Kemoy ang pagkakatali sa kanya, habang ang asawa naman ang nagpaliwanag sa nangyari. Nang marinig ni Bebot ang sinabi ng asawa, malaki ang pagpapasalamat nito sa matanda. Ilang sandali pa nagpaalam na din ang mag-asawa na uuwi na muna. Dahil ayon sa mga ito ay magliligpit pa sila at lilipat muna ng tirahan. Dagdag pa ni Bebot, may kapatid siya na naninirahan hindi kalayuan sa tahanan ng matanda. Ipapakalat na si Tatay Kemoy ay totoong magaling na manggagamot. Ngunit hindi naging madali sa pamilya ni Bebang ang paglipat. Lalo pat hindi man lang sila tinanggap ng kapatid ni Bebot. Ayon sa mga ito, ayaw nilang madamay sa nangyayari sa pamilya ni Bebang. Dagdag pa ng kapatid, alam niya ang pinag-ugatan ng gulo at lupa na nabili ng mag-asawa na nung una pa lamang ay tutol na ang pamilya. Nanlulumuman. Bit-bit ang mga gamit kasama ang anak. Bumalik sila sa tahanan ni Tatang Kemoy. Nagbabaka sakali dahil wala talaga silang matutuluyan. Tatang Kemoy, pasensya na po kayo kung nandito po kami. Nakiusap po kami doon sa kapatid ni Bebot pero pinagtabuyan kami. Kami ang sinisisi sa mga nangyayari. Takot sila na baka madamay ang pamilya nila. Hindi po namin alam kung saan kami pwedeng tumuloy. Wika ni Aling Bebang. O siya, sige, total. Dalawa lang naman kami dito. Hanggang sa makahanap tayo ng paraan kung paano at kung ano ang gagawin natin sa lupain nyo. Pwede naman. Pagpasensya nyo nga lang itong bahay ko.
Hindi bale, kasya naman dito kahit 10 katao. Mas mainam nga nandito kayo. Wika ni Tatang Kemoy. Tatang, ayos lang din po sa akin. Pwede po sila magpahinga dun sa kwarto ko. Tabi na lang po tayo, saka kawawa naman kung hindi natin sila tutulungan. Nga po pala Tatang, nagsaing na po ako, dadagdagan ko na lang po siguro. Wika ni Dino. Ay, tulungan na kita, iho. Salamat kahit hindi nyo kami kadugo, tinulungan nyo pa rin kami. Huwag kayong mag-alala. Tutulong po kami ni Bebot sa bahay. O anak, dyan ka muna ha. Tutulungan ko lang si Dino na makapaganda ng pagkain. Tugon ni Aling Bebang. Wala namang kaso, Bebang, pero pasensya na ha. Yan lang ang maibibigay namin sa inyo. Umaasa lang din kami sa padala ng ina nitong si Dino eh. Nga pala, ayusin nyo na lang ang magamit nyo sa kwarto. Maghahanda lang ako ng pangontra kung sakaling lusubin tayo. Mahina na din ako para makipaglaban ng pisikal eh. Maghahanda tayo dahil nakakasigurado ako. Hahanapin at gagawa ng paraan ng mga demonyo para makagante. Wika ni Tandang Kemoy. Inihanda na ni Tatang Kemoy ang mga kagamitan na pwedeng magamit kagaya na lang ng buntot pagi, roma, o latigo na tila mahabang uri ng pamalo at may maraming tinik. Naglagay na din ng matanda na mga harang gamit ang bolong pinatulis. Nagsagawa din ng mataas na uri ng pamproteksyon sa bakuran ng bahay ang matanda. Bago pa man magdilim, natapos na nila ang lahat. Inihanda na din ang lamesa para sa hapunan. Pinulong sila sa sala ng matanda at nagbilin ng mga dapat gawin kung sakali man na maraming sumugod sa tahanan. Ayon kay Tatang Kemoy, gagawa at gagawa ng hakbang ang mga aswang, lalo pat napatay nito ang mismong may kakayahang mangsumpa. Lumipas ang ilang sandali nang makarinig sila ng mga alulong ng aso. Tila meron itong nakikitang kakaiba sa paligid. Nung una ay malayo pa ang tunog. Ngunit hindi naglaon ay papalapit na ito sa tahanan. Nangilabot ang lahat. Huminto mismo sa tapat ng bakuran ng bahay ang tunog. Ayon kay Tatang Kemoy, may naaamoy siyang asupre. Masangsang sa ilong. Biglang umalinsangan ang buong paligid. Psst! Wala munang papasok sa kwarto. Lahat tayo dito sa sala. Dino, walang sisilip, walang tatayo. Nararamdaman ko ang lakas ng nilalag. Nakapalibot sila sa bahay natin. Bebang, nasundan nila kayo. Wika ni Tatang Kemoy. Tatang, nakakaantok. Parang Ay, oo nga Pati ako, inaantok. Naloko na. Gumamit ng kakaibang uri ng puwersa ang mga demonyo. Posibleng may orasyong pampatulog sa buong lugar. Bebot ito, ihilamos mo. Lana yan nagawa sa pinaghalong mga halamang gamot. Kaya niyang magpagaling ng maraming karamdaman. Nakokontra din ito ang mga sabulag at kung anong sumpang pinapakawalan ng kahit anong uri ng nilalang at elemento. Hindi nila tayo basta mapapasok dahil sa mga proteksyon na ginawa ko. Pero sigurado, gagawa at gagawa sila ng paraan. kinuha ng matanda ang isang uri ng panyo na may mga nakaburdang kataga. Itinali nito sa noo, habang ang kaharap naman ay panay pa rin ang pahid ng langis. Napatigil si Bebot nang makita ang nakaukit sa panyo. Namangha ito habang nakatitig kay Tatang Kemoy. Tatang Kemoy, sa pagkakaalam ko, yung gamit mo, mula yan sa mataas na uri ng babaylad. Tanong ni Bebot. Pamana ito ng nanay kong babaylad. Matagal na panahon ko nang hindi nagagamit eh. Minsan ginagamit ko kapag nanggagamot, pero sa piling tao lang.
Hindi basta napapagana ang gamit na ito sa ibang nilalag. Tugon ni Tatang Kemoy. Magsasalita pa sana ang matanda ngunit bigla silang nakarinig ng boses. Tila paos. Hinihingal ang pagsasalita. Tumayo ang balahibo ni Bebot nang marinig ang boses ng nilalang. Walang iya ka, matanda ka. Dahil sa pangingialam mo kaya namatay ang nanay ko. Buhay ang kinuha nyo, kaya buhay din ang kapalit. Hindi matatapos ang gabing ito nang hindi ko natatanggal ang mga ulo nyo. Wika ng nilalang. Ang dami mong sinasabi. Lumusob ka kung gusto mo. Matagal na akong hindi nakakakatay ng aswang eh. Sige, pumasok ka sa bakuran ko. Wika ni Tatang Kemoy. Namangha si Bebot sa matanda. Ibang-iba ang presensya ni Tatang Kemoy mula nang itali ang panyo sa noo. Tila bumata ang itsura at kumisig ang matanda. Hawak nito ang buntot page sa kaliwang kamay at hawak naman sa kanan ang isang mahaba at matinik na sanga ng pinatuyong makabuhay. Sa pagmamasid ni Bebot, mukhang mandirigmang manunugi si Tatang Kemoy. Naglakad ito papalapit sa pintuan at tinanggal ang harang. Bago pa man lumabas ng pintuan ay nagbilin ito kay Bebot na wag sisilip. Bantayang mabuti ang asawa at apo na natutulog ng maimbing sa gilid. Napatango lang ito habang sinusundan ng tingin ang matanda na tuluyan ng lumabas ng bahay. Dahil wala namang kakayahang makipaglaban si Bebot, kaya minabuti nitong sumunod sa bili ng matanda. Habang nasa loob ng tahanan, hindi napigil ni Bebot ang sariling makinig sa mga boses na nasa labas. Sobrang liwanag ng paligid dahil sa sikat ng bilog na buwan. Kaya hindi nahirapan si Tatang Kemoy na makita ang mga nilalang. Hangal na babaylan. Hindi mo na naisip ang mangyayari sa'yo dahil sa pagtulong mo sa mga taong yan. Pero binibigyan mo ko ng kaligayahan. Huhugutin ko yung ulo mo, tanda, at isasabit ko dito. Kagaya nito. Wika ng nilalang habang pinapakita ang mga bungo na nakasuot sa katawan. Ulo. Abay, ang dami namang ulo niyan. Damuho ka. Sige, kung matapang ka, sumugod ka nang malaman natin kung hanggang saan yung yabang mo. 3 nga ang ulo mo, wala namang laman. Wika ni Tatang Kemoy. Nanlaki ang mga mata ng matanda dahil biglang nagpalit ng anyo ang iba pang aswang na kasama ni Susa. Ayon sa paglalarawan ni Tatang Kemoy, naging dambuhalang aso ang mga ito na may 3 ulo. Nanlilisik ang mga pulang mata. Nakalabas ang matutulis na ngipin. May mga kasama din itong mga katawang tao, ngunit ang ulo ay kawangis ng aso. Hindi man lang natinag sa kinakatayuan ng matanda. Inihanda nito ang hawak na buntot page at mahabang makabuhay. Akmang susugurin na siya ng mga nilalang, ngunit bigla na lang nasunog ang mga papalapit sa kanya. Ang hindi nila alam, nahulog sila sa bitag ng matanda. Ang paligid ng bahay ni Tatay Kemoy ay puno ng nakakamatay na dasal na isinagawa lamang para sa kanila. Napaangil ng malakas si Susa habang isa-isang nasusunog ang mga kasama. Akala ko ba matapang ka? Dito mo ngayon ilabas ang tapang mo, demonyo. Matagal na panahon ng tahimik ang baryo. Matagal na panahon ng hindi kayo nanggagambala. Ngayon ito, bigla kayong lulusob. At sa pamamahay ko pa. Matagal nang nakahanda ang bahay ko. Kaya sige, pumasok ka nang makita mo ang hinahanap ko. Ikaw ang pupugutan ko ng ulo. Wika ni Tatang Kemoy. Walang yakang gurang ka.
Pagbabayaran mo ang ginawa mo. Wika ng nilalang. Dumagungdong ang paligid sa sigaw nito. Sa lakas ng puwersa, nakalas ang mga orasyong pangsunog at pangpatay sa nilalang. Napatigil naman ang matanda dahil hindi niya inaasahan ang puwersa ng nilalang. Nanatili pa rin siyang matigas. Imbis na matakot ay naghanda lang ito sa pag-atake. Napangisi si Susa dahil batid nitong wala na ang mga balakid sa daan. Sumugod na ang nilalang at dinambahan ng matanda. Pero bago pa man makalapag sa lupa ang nilalang, walang pagdadalawang isip na inambalos ni Tatang Kemoy ng buntot page ang mga ulo nito. Kada hampas, tila isang bahagi ng katawan ng nilalang ang natatanggal, hanggang sa maputol ng matanda ang dalawang ulo ni Susa. Umatungal itong muli. Walang ano-ano'y winasiwas ni Tatang Kemoy ang hawak na makabuhay. Habang ginagawa ito, nagsambit siya ng mga usal pang patay sa karap. Patuloy pa rin siya sa paghambalos hanggang sa unti-unting nasunog ang aswang. Halos mawala ng hininga ang matanda sa ginagawa. Pumasok na si Tatang Kemoy na nanghihina dahil sa nangyari. Mabaging langit. Tatang, ayos ka lang ba? Nako, nasa na mga aswag? Tanong ni Bebot. Tapos na. Ubus na. Ubus na mga Diablo. Tugon ni Tatang Kemoy. Napaluha na lang si Bebot habang nagpapasalamat sa matanda. Ngunit dahil sa pagod ay nawalan ng malay si Tatang Kemoy. Inayos naman ni Bebot ang matanda at pinagpahinga sa sala kasama ang apo. Hanggang sa maging siya ay nakatulog na din. Kinabukasan, medyo mahina pa ang katawan ni Tatang Kemoy habang bumabangon. Nakaamoy ito ng masarap kaya tumayo siya at pumunta sa kusina. Napangiti ang matanda nang makitang naghahanda ang mag-asawa ng almusal. Nakangiti ang mga itong bumati sa kanya at nagpasalamat sa tulong na ginawa. Umupo na kayo, Tatang. Kami na po ang bahala. Hindi ko alam na ganun kayo kagaling. Nga po pala, may mga abo pa sa bakuran. Wawalisin ko po ba nakatumpok eh? Umabot po hanggang dito sa may bungad. Tanong ni Bebang. Nako ayan, ang aga kasing natulog. Alam mo ba kung ano yon, Bebang? Abo yon ng angka ni Susa. Pinatay ni Tatang Kemoy lahat. Kung pwede ko nga lang hiramin din yung panyo ni Tatang gagamitin ko. Wika ni Bebot. Sabi ko sa inyo eh. Pero sayang no, hindi natin natulungan si Lolo. Saka, bakit po pala kami nakatulog? Wala po akong maalala eh. Pinatulog niyo po ba kami, Tang? Tanong ni Dino. Sekreto na namin yun ni Bebot. At saka Bebang, kung ano man ang nalaman nyo, tumahimik na lang kayo ha. Mahirap na. Baka kung sino na naman ang makisawsaw at gawan tayo ng kwento. Iipunin natin lahat ng abo at ililibing sa lupa. Magmula sa araw na ito, wala nang manggagambala sa inyo. Niyakap ng mag-asawa ang matanda at nagpasalamat. Matapos ang agahan, sinabahan din sila ng matanda upang maayos ang sariling pamamahay. Sinigurado din ni Tatang Kemoy na wala na nga ang sumpang naiwan sa lugar. Sa paglilinis ni Tatang Kemoy, natanaw niya ang iilang kabayan, hindi kalayuan sa lupain ng mag-asawa. Pinuntahan niya ito. Tinignan kung meron pang nakatira. Nadatnan niyang wala ng tao sa lugar pero nakakasigurado siya na ito ang pugad ng mga nilalang. Nagpasya ang matanda na sunugin na din ang mga kubo. Pero dumulog muna ito sa barangay upang hindi maging problema. Sa kasalukuyan, nagpahinga na sa panggagamot si Tatang Kemoy. Ngunit naipasa niya ang lahat ng gamit at kaalaman sa kanyang apo na si Dino.
Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Nilo. Taong 1975, probinsya ng Sorsogon. Si Nilo ay kakaibang binata. Tila likas sa kaniya ang pagiging madaldal at makisali sa usapan ng iba. Minsan ay napupuna naman niya ang sarili. Ngunit madalas, hindi talaga mapigilan ang bibig ng binata. Dahil sa ganitong pag-uugali, kilala si Nilo sa lugar. May iilang nanunukso na baka bading ito, ngunit hindi naman tumutugon ang binata. Isang umaga, habang nagwawali sa bakuran ay nakuha ang atensyon ng binata dahil bigla na lang may lalaking sumilip sa siwang ng bakod. Dahan-dahan nitong nilapitan ni Nilo at bigla na lamang kumunot ang noo nang makita na walang ginawa ang lalaki kundi kutsain ng ama na si Mang Karyo. "Hoy tanda! Ano na namang bang ginagawa mo dito? Lumayas ka nga! Napakasalbahe mo eh!" Wika ni Nilo. Kagad namang umalis ang lalaki at tinignan niya ang ama. Nakatitig lamang ito sa bintana ng tahanan. Si Mang Karyo ay kabaliktaran ng pag-uugali ni Nilo. Kung ang binata ay madaldal, ang ama naman nito ay likas na mahiyain kaya halos hindi na lumalabas ng tahanan. Isa pa sa kinakababa ng kumpiyansa ng sariling ama ay ang pagkakaroon niya ng mga butlig sa buong katawan. Sa katunayan, nang isang beses itong makihalubilo sa mga tao ay puro panglalait lamang ang natanggap. Kaya hindi na muli pang nagtangka na makipagkaibigan kahit kanino. Dahil sa sitwasyon ng ama, si Nilo bilang nag-iisang anak ay tumatayong boses ni Tatay Karyo. Lalo na sa mga taong walang ibang ginawa kundi ang laitin ng ama. Kahit napakahina ng loob ni Tatay Karyo, labis naman ang pagmamahal ni Nilo dahil sa tanging ito na lamang ang kasama. Minsan ay sinasabihan niya ang ama na patigasin ang puso. Ngunit kailanman ay hindi nakita o narinig ni Nilo na nagalit ang ama. Samantala, pumasok na ng tahanan si Nilo at dito naabutan ng ama. Nakaupo habang pinupunasan ang nag-iisa na nakatagong lagaraw. Simula pagkabata ni Nilo, nakikita na itong inaalagaan ng ama. May mga pagkakataong nagagawa ring magtanong kung saan ito ginagamit. Ngunit hindi naman tumutugon ng ama. Dahil sa hindi naman pala away si Tatay Karyo at ramdam ng binata na hindi ito gagamitin sa masama. Hinayaan na lamang ito ng binata. Nang mga oras na yon ay nabigla naman si Nilo. "Maraming salamat anak. Salamat dahil kahit kailan, hindi mo ko pinabayaan. Kahit ako pa mismo ang walang maitulong sa'yo sa tuwing may kaaway ka. Hayaan mo anak, sa mga susunod na panahon, sisiguraduhin kong makakabawi rin ako sa lahat ng mga kabutihang pinapakita mo." Wika ni Mang Karyo. Ngumiti naman si Nilo at niyakap ang ama. Kahit palaaway ang binata wala namang katumbas ang pagmamahal nito kay Tatay Karyo. Matapos ang kaunti pang pag-uusap ng dalawa, dumiretso na sa kusina si Nilo para umpisahan na ang pagluluto ng pananghalian. Buong maghapong nanatili lamang sa tahanan si Mang Karyo, habang si Nilo naman ay pumunta na ng palengke matapos makakain. Trabaho nito doon ang pag-aangkat at paglalako ng balot tuwing hapon hanggang hating gabi. Sa ganitong paraan natatapos ang araw-araw na pamumuhay ng mag-ama. Isang gabi,
Habang naglalako ng mga paninda si Nilo, may lumapit sa kanya na isang lalaki. Iyo, pabili naman ako ng 4 na balot. Tsaka, nabalitaan mo na ba? May nahuli daw na aswang doon sa may paanan ng bundok. Naku, halos lahat ng mga kabarangay natin nandoon eh. Ewan ko ba? Pero parang normal na tao lang din naman yun. Inilagay ng kapitan sa kulungan. Nakakaawa nga yung kalagayan eh. Matanda na din kasi yung babae. Wika ng lalaki. Napakunot na lamang ng noo si Nilo at hindi nagtagal ay umalis na rin ang lalaki. Habang ang binata naman ay naiwang mag-isa sa tabi. Napaisip ito sa sinabi ng lalaki kaya hindi na niya napigilan ng sarili. At kagad nang naglakad papunta sa nabanggit na paanan ng bundok. Halos 1 oras din na paglalakad bago makarating sa lugar. Nang bahagyang malapit na doon, kaagad niyang nasilayan ang nagkukumpulang mga tao. Dala ng kuryosidad at dahil sa pagiging tsismoso. Nakipagsiksikan ito hanggang makarating doon malapit sa nasabing aswang. Dito nakita ni Nilo ang isang matandang babae na nakabaluktot. Nakapikit ang mga mata habang nakakulong sa pinagtagpi-tagping alambre. Napakatanda na ng itsura. Kaya nagtataka ang binata kung paano pa nito nagagawang maglakad. Sobrang payat ng matanda na tila butot balat na lamang. Sa patuloy na pagtitig ni Nilo, napansin niya nang dumilat ang matanda. Purong itim lamang ang mga mata. Dahil dito ay nakaramdam ng kaunting takot ang binata. Lalo pat yon ang unang beses na makakita ng ganitong uri ng mga mata. Hanggang sa nilapitan na ito ng ibang otoridad ng barangay. At patuloy na pinapaulanan ng mga butil ng asin. Sumisigaw naman ang matanda sa bawat tama nito sa kanya. Dahil sa mga kakaibang kilos ng matanda. Kahit papano ay naniniwala si Nilo na isa nga itong aswang. Maya-maya pa patuloy na nagdatingan ang mga tao. Kaya halos mapuno na ang buong lugar. Hindi na hinintay ni Nilo na magkagulo. Kaya bago yun mangyari ay umalis na siya. Habang papalayo sa lugar, nakasalubong niya si Mang Caryo. Seryosong naglalakad habang dala ang alagang lagaraw. Kaagad na kumapit si Nilo at nagtanong kung saan pupunta ang ama. Huwag ka nang sumama na. Mapanganib ang paligid. Umuwi ka na lang sa bahay. Tsaka malalim na ang gabi. Wika ni Mang Caryo. Ngunit tumanggi ang binata at sinabing sasama siya. Wala namang nagawa ang ama kaya hinayaan na lamang ni Mang Caryo na sumama ang anak. Nagmamadali nang naglakad ang dalawa. Walang imik si Mang Caryo habang naglalakad at ramdam naman ni Nilo na merong kakaiba sa ama. Hindi na rin ito nagtangkapang magtanong. Napapansin niya na papunta sila sa parting tuktok ng bundok. Sa taas lamang ito kung saan nadakip ang matandang aswang. Sa patuloy na pagsunod sa ama, nakarating sila sa isang lugar na punong-puno ng mga tanim na mais. Meron ding kubo sa kaliwang parte. Naupo doon ang ama at sumunod na din si Nilo. Nang akmang mauupo na sana, bigla namang may paparating na isang grupo na hindi makilala ni Nilo dahil may kalayuan pa ito sa kanila. Hanggang sa nakaramdam ng kakaiba ang binata. Pagkalingon niya sa itaas, nakakita ang binata ng nilalang na napakaitim. May mapupulang mata at pakpak. Pagtingin naman niya sa ibaba ay saka pa lamang niya napansin na nakalutang na siya sa ere at nasa balikat niya ang matutulis na kuko nito.
Sa mabilisang paraan naman ay hinugot ng ama ang maliit na bagay sa bulsa at kumuha ng buwelo para makatalon at maabot si Nilo. May kung anong bagay na inilagay si Mang Carlo sa bulsa ng anak. Kasabay nito ay nabitawan naman siya ng nilalang. Hinawakan ng ama ang braso at bumulong. Sa oras na bitawan kita, gumuhit ka ng krus sa lupa gamit ang 4 na daliri mo. May makikita kang bagay sa gitna nun. Hawakan mo ito ng mahigpit at tumakbo ka na ng mabilis. Wika ni Mang Carlo. Ilang segundo lang ay binitawan na ito ng ama. Nanginginig man ang buong katawan, ngunit buong tapang na binuo ni Nilo ang krus. Mabilis na dinampot ang lupang nasa gitna. Sabay takbo sa nakikita na matandang kahoy na pwedeng pagtaguan. Nakikita niyang bumubuka ang bibig ng ama at mga nilalang. Ngunit hindi naman niya narinig ang pinag-uusapan. Tila maayos naman sa pagitan ng grupo at ni Mang Carlo dahil nakipagkamay pa ang mga ito sa ama. Tumagal lang ito ng halos 10 minuto. Ngunit biglang nag-iba ang anyo ng buong grupo. Napunit ang mga damit at naging itim ang buong katawan. Umiilaw ang mga mata sa sobrang pagkapula at tinubuan ng mga pakpak. Maya-maya pa, nagsidatingan pa ang 3 kasama nito. Pareho ang mga itsura at pinapalibutan ng ama. Hinugot na ni Tatay Carlo ang lagaraw sa tagiliran. Hanggang sa umatake na ang isa. Biglang humaba ang mga kuko at nakalmot ang likuran ni Mang Carlo. Napadapa naman ito habang mahigpit na hawak ang lagaraw. Pilit na iniaangat ng isa pang nilalang si Mang Carlo. Ngunit nanatili lang sa lupa ang matanda. Maya-maya pa, nang makakuha ng buwelo ay tumayo ito at itinarak sa nilalang ang lagaraw. Dahilan kung bakit napausog ang iba pa nitong mga kasama. Sa puntong yon, makikita na sa mukha ni Mang Carlo ang galit at sa mabilisang paraan, pinagtataga nito ang mga pakpak ng nilalang at kaagad naman nagsitakbuhan ng mga ito. Dahil sa nakita ay halos hindi naman makagalaw si Nilo sa kinatatayuan. Ngunit may isa pang kauri ng nilalang na dumating. Mabilis itong tumakbo papalapit sa ama. Bigla namang nabitawan ni Tatay Carlo ang lagaraw ng kalmutin siya nito sa braso. Napaupo na lamang ang ama sa sobrang sakit. Hanggang sa bigla nalang napalingon ang nilalang na tila may hinahanap at panay singhot sa paligid. Sinamantala naman ito ng ama. Kahit duguan na ang braso ay pilit nitong pinulot ang gamit. Nagtaka din si Tatay Carlo kung bakit biglang naging abala ang nilalang sa paghahanap. Maya-maya pa, bigla na lamang umatungal ang nilalang sabay takbo ng mabilis palapit sa ama. Ngunit bago pa man ito makalapit, inihanda na ni Tatay Carlo ang sarili at bumuelo. Nang akmang 1 metro na lamang ang pagitan, itinutok ni Tatay Carlo ang lagaraw sa puso ng nilalang. Hindi naman nabigo ang ama dahil bumulagta ang nilalang sa lupa habang nakabaon ang lagaraw sa dibdib. Hinugot yon ng ama at makikita. Kusang gumagalaw ang gamit na tila nanginginig. Muntik pa itong mabitawan ni Mang Carlo ngunit nasalo naman ang kabilang kamay. Matapos ay tumalikod na ang ama at pumunta sa direksyon ni Nilo. Hindi na muna nagtanong ang binata at inalalaya na lamang ito sa paglalakad. Sinabi naman ni Nilo na pupunta muna sila sa albularyo para maipagamot ang mga sugat. Hindi naman tumanggi pa ang ama. Ito na rin mismo ang nagturo ng daan sa anak papunta sa tahanan ng pinagkakatiwalaang manggagamot.
Nang makarating sa bahay ng albularyo, kagad namang pinapasok ang dalawa. Habang ginagamot si Mang Carlo ay napangiti naman ang manggagamot. Nagtataka si Nilo kung bakit. Dahil halata naman na masakit ang mga sugat ni Tatay Carlo. Ilang saglit pa ay nagsalita na ang nanggagamot. Aba, nakakatuwa ka, Karyo. Hindi ko inakala na sa lahat ng magkakapatid, ikaw pang lampa ang nagpatuloy sa misyon ng tatay mo. Wika ng manggagamot. Napangiti naman din si Mang Carlo at hindi na tumugon. Nang mga oras na yon ay hindi na maintindihan ni Nilo ang mga nangyayari. Dahil lahat ng ito ay unang beses pa lamang niya naranasan. Patuloy lang sa pag-uusap ang dalawa na tila madami ng pinagsamahan. Nanatili namang tahimik si Nilo habang nakikinig sa usapan ng dalawa. Maya-maya pa, nagpaalam na si Mang Carlo sa matanda at diretso nang umuwi ng tahanan ng mag-ama. Pagka-uwi ay hindi naman kaagad pumunta ng kwarto si Mang Carlo kahit pa kinakailangan na nitong magpahinga. Bagkos ay tinawag si Nilo at pinaupo sa tabi. Bata pa lang ako, anak. Alam kong manunugis ng aswang ang tatay ko. Nasaksihan ko mismo kung paano yumuko ang mga nilalang sa kanya. Totoong lang pa talaga ako noong kabataan. Hanggang ngayon naman eh. Pero tahimik kong inaral ang pamumuhay ni tatay. Nagulat nga ako nang bago siya bawian ng buhay. Sa akin niya pinamana ang lagaraw. Ayon pa nga sa kanya, kahit anong tago ko ay alam niya ang nararamdaman ko. Taos puso ko namang tinanggap ang pamana pero napakahirap pala, anak. Mabigat na responsibilidad na walang nilalang na nakakaperwisyo. Tingnan mo, oh. Matanda na ako pero kakabuhay ko pa lang sa lagaraw. Wika ni Mang Carlo. Dahil sa mga narinig ay hindi maintindihan ni Nilo ang mararamdaman. Lalo pat napakalayo ng tapang na naipakita ng ama habang nakikipagbuno sa mga nilalang kaysa sa pang-araw-araw nitong pag-uugali. Dahil hindi naman tumutugon ng binata, nagpatuloy na lang si Mang Carlo sa pagsasalita. Nakita mo yung matanda kanina sa paanan ng bundok, ano? Umandar ba ang kuryosidad mo? Totoong aswang ang nakita mo, anak. Kasamahan ng matandang yon ang nakakasagupa ko kanina. Pero nahuli siya dahil tinaydor ng isa sa mga kasama nila. Marami pa silang pagala-gala dito, anak. Karamihan sa kanila, nakakasama na natin sa araw-araw na pamumuhay. Kaya kailangan natin na laging mag-ingat. Pero sa'yo, hindi ako nag-aalala. Bata ka pa lang ay may nakabakod na sa'yo na kontra sa mga nilalang. Wika ni Mang Carlo. Dahil sa narinig ay kaagad na napatanong ang binata kung pareho ba silang magiging manunugis. Ngunit tumugon ng ama na depende ito sa desisyon ni Nilo. Wala namang problema kung pipiliin niyang mamuhay ng normal. Tumango naman ang binata at nagpatuloy ang dalawa sa pagkwekwentuhan patungkol sa pagiging manunugis ng ama. Nang sumunod na araw, maagang lumuwas ang dalawa sa sariling baryo at pumunta sa kabilang lugar. Dinala ni Mang Carlo ang anak sa isang gubat kung saan may nakatayo na nag-iisang tahanan. Malaki at mataas ang bubong nito at nang makapasok ang dalawa, ganun na lamang ang pagkamanghang naramdaman ni Nilo nang makita ang iba't ibang klase ng lagaraw na nakasabit sa dingding. Bukod dito, nakaagaw atensyon rin ang nagliliparang maliliit na ibon sa loob na tila doon na naninirahan ng mga ito at may sari-sarili pang tahanan malapit sa kisame ng bahay. Hindi na nagsayang pa ng oras si Mang Carlo
at dinala niya si Nilo sa nag-iisang silid ng tahanan. Pagkabukas ng pinto ay halos hindi naman makahinga si Nilo nang makita ang isang katawan ng tao. Nakahiga ito sa napakahabang lamesa habang nakasuot ng katulad sa mga albularyo. Ngunit hindi na ito gumagalaw, kaya kaagad na pumasok sa isipan ng binata na patay na ang tao. Hanggang sa biglang nagsalita si Mang Carlo na ito ang ama at lolo ni Nilo na nabanggit niya noong nakaraang gabi. Dahil sa pagiging dalubhasa sa pakikipaglaban at dami ng kaalaman sa mga nilalang, na kailanman ay hindi maaagnas ang katawan nito. Hindi naman umimik pa si Nilo bagkus na natili lamang tahimik habang nakatitig sa bangkay. Lumabas na rin si Mang Carlo at sa buong maghapon, naglinis ito ng tahanan at naglagay na rin ng dasal para sa sariling ama. Matapos pa ang ilang oras na pananatili, doon lamang pumasok sa isipan ni Nilo ang hiwagang dala ng mundo dahil sa mga nakita ay nabuksan ang pananaw niya patungkol sa mga kakaibang nilalang na nakakasama sa lupa. Magmula ng araw na yon, mas naging malalim ang pagkakaintindihan ng mag-ama at lalo silang naging bukas sa isa't isa. Naintindihan na rin ni Nilo ang totoong dahilan sa pagiging mailap ni Mang Carlo sa mga tao. Sa paglipas ng mga araw, kagaya ng dati ay nanatili lamang sa tahanan si Mang Carlo. Samantalang si Nilo naman, paunti-unti na nagbago ang pag-uugali. Hindi na ito kagaya ng dati na palaging may oras makipagtsismisan at madalas. Kapag wala itong ginagawa ay nagbabasa na lamang ng mga dasal. Minsan ay tinatanong ito ng ama kung nais ba niyang sumunod sa yapak. Ngunit mariing tumanggi ang binata. Ayon dito, isang pribilehiyo na magkaroon ng kaalaman sa mga ganitong bagay. Ngunit mas gusto niya pa rin mamuhay bilang normal na tao. Hindi naman tumutol ang ama. Hanggang sa ilang dekada pa ang lumipas, tuluyan ng binawian ng buhay si Mang Carlo dahil sa katandaan. Lahat ng kagamitan ng ama ay tinago ni Nilo. Itinabi rin niya ang labi ng ama sa katawan ng lolo at dahil mag-isa na lamang sa buhay, pinili nitong manirahan sa tahanan kasama ang labi ng ama at ng lolo. Magpasa hanggang ngayon, dito pa rin nakatira si Nilo at hindi na din siya gumawa ng sariling pamilya. Sa tuwing may bisita namang nagagawi sa tahanan, ipinagmamalaki nito na hanggang ngayon, buhay na buhay pa ang pamana ng lolo. Kwentong Bayan.